Jesus sa kaniya. Tomas ay nakita mo na ako at maniwala ka. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Taon-taon nga mga ka-horror na tuwing sasapit ang Semana Santa ay isa sa punong abala ang grupo ng mga antingero. Ito kasi yung mga panahon na kung saan nakakapagpalakas sila ng kanilang mga espiritual na kakayanan. Sa panahon ding ito ay nagagawa nila ang kanilang mga ritual para yung kanilang mga tangan na gamit ay mas lalong lumakas. At syempre, hindi mawawala dyan yung kaliwat ka ng testingan tuwing sasapit ang Semana Santa. Ayon nga sa kasabihan ng mga matatandang nag-aanting, ang isang gamit na anting-anting o agimat ay mas mabisa kung ito ay pinamana. May mga nagsasabi rin na mas malakas at mabisa ang isang gamit kung ito ay pinaghirapang makuha. Pero alam nyo ba mga ka-horror na meron pang isang paraan na ginagawa para maging mas mabisa ang anting-anting o agimat na inyong tangan? At ito ay ang pagre-ritual at pag-testing ng mga gamit tuwing sasapit ang Semana Santa. Ang Semana Santa ay pinaniniwalaan na pinakamahusay na oras upang muling magkarga ng iyong anting-anting o agimat. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito mga ka-horror. Ang ilang mga tradisyon, lalo na sa ilang mga bahagi ng Pilipinas at iba pang mga bansa na may paniniwala sa mundo ng espiritual at lihim na karunungan, ay sumasang-ayon na ang Semana Santa ay isang makapangyarihang panahon para sa pagsubok o pagtesting ng mga anting-anting at agimat dahil sa espiritual na kahalagahan nito. Maaaring kasama sa pagsubok ang pagsuot ng mga anting-anting sa panahon ng mga partikular na ritual. Pakainin ito sa mga panalangin, langis o sa banal na elemento. Ipasailalim ito sa mga pagsubok upang patunayan ang kapangyarihan nito. At ang pagkakaroon ng mga pangitain o espiritual na karanasan sa panahon ng pagmumuni-muni at pag-aayuno. Pero bakit nga ba sa panahon ng Semana Santa? Ang Semana Santa, lalo na mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria, ay pinaniniwala ang isang panahon kung kailan mas manipis ang espiritual na tabing sa pagitan ng pisikal at supernatural na mundo. Ito rin ang panahon kung kailan sa paniniwalang Kristiyano si Jesus ay patay mula alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. At sa gayon, ang banal na proteksyon ay nakapose o walang bisa. Ginagawa itong isang malakas ngunit mapanganib na oras para sa mga espiritual na eksperimento. Paano nga ba nasusubok o na-activate ang mga amulet tuwing sasapit ang panahon ng Semana Santa? Number 1. Mga pilgrimage sa sacred sites. Ang mga lugar tulad ng Mount Banahaw sa Pilipinas ay mga sikat na lugar kung saan ang mga antingero ay pumupunta para palakasin o subukan ang kanilang mga anting-anting sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at mga ritual. Number 2. Mga ritual sa hating gabi o sa alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo. Ito ang itinuturing na pinakamakapangyarihang panahon. Maaaring bigkasin ng mga antingero ang mga Latin na panalangin, maligo sa sagradong tubig o magsagawa ng mga ritual sa ilalim ng mga partikular na lugar tulad ng pagre-ritual na nakaharap sa silangan. Number 3. Exposure sa mga elemento. Ang mga anting-anting o agimat ay minsang iniiwan na nakabilad sa ilalim ng araw o buwan o hinuhugasan ng mga halamang gamot
o langis na mas kilala bilang lana. Number 4. Pagsubok sa pamamagitan ng panganib. Sa matinding mga kaso, ang ilang mga antingero ay naglalagay ng anting-anting upang subukan sa pamamagitan ng mga gawa gaya ng sakabal upang mapatunayan ang kapangyarihan ng tunay na bisa ng anting-anting o agimat. Number 5. Spirit communication. Maaaring subukan ng mga medium o albularyo na makipag-ugnayan sa mga espiritu o Diyos para humingi ng basbas sa kanilang mga anting-anting o agimat o kumpirmahin ang kapangyarihan nito. Sa panahon ng Semana Santa ay nakikilala rin ng iba't ibang mga grupo ang kanilang sariling mga espesyal na lugar para sa recharging ng kanilang mga anting-anting o agimat. Ilan lang sa mga halimbawa nito ay ang tuktok ng bundok, mga simbahan, mga waterfalls, kagubatan at marami pang iba. Ang pagpapakain ng anting-anting o agimat ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsamba o pagsambit ng mga Latin na dasal habang hawak-hawak ang mga gamit na ito. Lagi nyo lang tatandaan mga kahoror na bawat agimat o anting-anting ay may iba't ibang layunin o kapangyarihan. Ang iba ay para sa proteksyon, ang iba ay para sa kapangyarihan, ang iba ay para sa invincibility o atraksyon, at ang iba naman ay para sa pampaswerte. Ang Semana Santa ay nakikita bilang isang pangunahing oras upang i-unlock o palakasin ang mga kakayahan na ito. Sana mga kahoror ay nagustuhan nyo ang video na isinyer ko sa inyo patungkol sa kahalagahan at koneksyon ng mga anting-anting at agimat tuwing sasapit ang Semana Santa. Bago ko nga pala tapusin ang video na ito mga kahoror ay sasamantalahin ko na nga pala ang pagkakataon na ito para shoutout at pasalamatan yung mga taong walang sawang nanonood, nag-share, nag-like at nag-comment doon sa huling video ko na Lightstone. Maraming salamat sa inyo mga kahoror at mabuhay kayo. Shoutout kay Fitness Purse. Dito kay Jesus Nazareno, shoutout din idol. Shoutout din kay Harold Datahan. Shoutout din kay Leklay Talisman ni Juan. At kay Frank Factor, shoutout idol. Dito rin kay Darius Ramos, shoutout. Kay Albert Abriol, shoutout idol. Ito kay Reynans Pabilios, shoutout. The Sports Insider, shoutout idol. Shoutout kay MIC. Dito rin kay Maynard at sa inyo dyan sa mga taga Rojas Oriental Mindoro, shoutout. Kay Passion M Profound. At kay Rolly Santiago. Dito rin kay Hipokritong Antingero, shoutout idol. Kay Lamurok Day Pater. At kay No Mercy TV. Shoutout sa inyong lahat mga idol at maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.